Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talaga, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process dyan? Kanina nabanggit niya. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice. Doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Kung babasahin nila Section 2 ng kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa ganun, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang. Ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-refer mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Yung for complaint, dumating, hindi, tinransmit ka niya. Opo, dinalagad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-refer sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan na, kaya pala pinagmisa yan. Patay na. Kaya ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin yun eh. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Pag ganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung po kanyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosas, sila yung ano, ganyan. Teacher ata yan. Tapos meron na namang parang 2 na naman yon. Tapos yung isa si Congressman Bordado. Basta 7 lahat yon. Ang sabi noong Solicitor General, yung nag-endorse nung 3 complaints, naunang 3 complaints, nag-endorse din sila, pumirma din sila doon sa pang-apat. Ang tanong, so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi, tama po. Technically, violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Isa lang talaga isang ano. Nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung ano, yung pirma dun sa... Opo, yung mga pinirmahan po nila, yes. Yung signature page nung pang-apat, ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. O, di ibig sabihin, kung ako ng Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, nag-endorse ka dito. Di kayong 7 kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Maliwanag na kayo. 2 beses nag-endorse ng impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng 2 within 1 year? Hindi pwede. Sayang, ano? Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na. Desisyon na sa Supreme Court. Ang totoo niyan, bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid? Isa pa pong issue yun. From 19 Congress to 20th Congress. Talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita. Sa ilalim ng dagat eh. O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinahin sa ilalim ng lupa eh. Kaya na. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Masasabihin mo. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. May statement na po rito ang Senate Court
Ayan, sige, Senate. Alam ko ito. Impeachment court. Ito na mga, unahin ko naman ang House of Representatives. Kasi sila yun eh. Sila Ayun, yun. reaction ng House Sige, of sige, Representatives. sige. Sige, ayaw mo na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long-stood and settled doctrine to allow judicial interference to allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal, ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance, this is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano ibig sabihin? Gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nila tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Ibig sabihin, hindi pa nila tinanggap, di ba? Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yung nga, yung judicial interference daw yun. O sa Senado naman? Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Attorney Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Nakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin.